Ang mga apoy ay umaabot ng 50 talampakan sa kalangitan habang nasusunog ng buo ang isang pabrika ng Chino. Hindi ito isang aksidente. Ito sir, apart the porfin na puno sa industriya kung forward for work. Nagrarally ang mga manggagawa para sa sweldo at sinusunog ang mga pabrika. Maaaring kumalat ito sa buong China. Sumisiklab ang mga protesta sa buong China dahil sa hindi pa natatanggap na sahod ng mga manggagawa sa pabrika, bunga ng malawakang taripa ni Pangulong Trump sa mga inaangkat mula sa bansa. Pagtatapos na naman ng taon at matindi ang tensyon sa China dahil sa mga alitan sa sahod. Ngayong taon, ilang rehiyon ang nakaranas ng mas matitinding paraan mula sa mga manggagawa na sinusubukang makuha ang kanilang hindi pa natatanggap na sahod. Mukhang sumusuko na si Xi Jinping sa digmaang pangkalakalan. Inihayag ni Trump na pumayag ang China na lubos buksan ang kanilang mga merkado para sa United States businesses. Hindi nangangahulugang tiyak na gagawin ito ng China, ngunit magandang unang hakbang ito sa negosasyon. Ngayon, ang dahilan kung bakit bukas ang China sa isang bagay na ganito kabigla-bigla ay simple at malinaw. Inanunsyo kamakailan ng Apple na aalis na ito sa China at ililipat ang produksyon sa India. Pero ang paglipat ng Apple ay maliit na bahagi lang ng mas malaking trend na nangyayari ngayon. Maraming kumpanya, lalo na ang mga dayuhang kumpanya at dayuhang kapital, ang nagsisialisan mula sa bansang China at hindi kayang tiisin ng Chinese Communist Party na patagalin pa ang trade war habang nangyayari ito. Dahil kapag nagpasya ang mga kumpanya na magtayo ng pabrika sa ibang lugar, hindi na sila babalik. At iyan mismo ang kinatatakutan ng Chinese Communist Party. Pag-uusapan natin mamaya ang negosasyon sa trade war. Pero narito muna ang detalye sa mga kumpanyang umaalis. Umalis na ang Apple, umalis na ang Tesla, umalis na ang Coca-Cola at umalis na rin ang Microsoft. Maraming nagkomento sa aking nakaraang video na dapat lang umalis ang mga dayuhang brand sa China. Pero naisip mo na ba ito? Pag umalis ang dayuhang brand, tataas ng 100% ang presyo ng lokal na brand. Ang Archer Daniels Midland, isa sa 4 na pinakamalalaking grain trader sa mundo, ay balak itigil ang kanilang domestic trade sa China. Kaya nakasirahilabot ang tambalitang natin. Malubha ang kalagayan ng industriya at mahirap makita ang pag-asa sa malapit na panahon. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng tumitinding trade war sa pagitan ng China at Amerika. Parami ang paglabas ng dayuhang kapital sa harap mismo natin. Ang mga established na kumpanya, matapos ang ilang dekada, umaalis na lang nang walang pasabi. Kaya ang nakikita natin ngayon ay lumiit na merkado, umaatras ang dayuhang kapital, mahina ang konsumo at hirap ang mga export. Ito ang simula pa lang. Kapag umalis na ang mga dayuhang kumpanya, mahirap isipin ang magiging sitwasyon. Matagal na nating tinatalakay ito. Pero mukhang kahapon lang talaga tayo napansin ng ilang tao. Dahil nakatanggap kami ng maraming email kagabi na nagsasabing kailangan naming itigil ang pagpopromote ng anti-Chinese Communist Party na nilalaman. At hulaan mo kung sino. Ang email ay pinirmahan ng Chinese Communist Party. Alam mo ng mga regular viewer ng channel na hindi namin layunin ang magpakalat ng galit laban sa mga mamamayang Chino. Sa katunayan, ilang beses na naming binanggit na ang pinakamalalaking biktima ng Chinese Communist Party ay ang mga mamamayang Chino. Ngunit ang channel na ito ay nilikha para batikusin ang Chinese Communist Party at ang kanilang mga gawain. Gumagastos ang China ng malaking halaga para itulak ang pro-Chinese Communist Party propaganda sa ibang bansa, kaya mahalagang may magsiwalat nito. Kaya ginagawa namin ang mga video na ito. Alam naming may ugali ang Chinese Communist Party bots na i-downvote ang mga video na hindi nila gusto. Kung maaari, pakiusap, i-like at i-subscribe sa video na ito. Malaking tulong ito. Ngayon, talakayin natin ang tungkol sa negosasyon sa kalakalan. Nagsimula sila noong Sabado at nagpatuloy ito sa Geneva, Switzerland. Parehong pumayag ang dalawang panig na magkita doon dahil siguro ito ay isang common ground o neutral na lugar. Mula sa panig ng United States, naroon si Treasury Secretary Scott Bessent at United States Trade Representative Jamieson Greer. Kinatawan naman ng China si pangalawang punong ministro He Lifang. Mula sa magkabilang panig, mas malaki ang aktual na delegasyon pero sila ang pangunahing negosyador at pinuno ng delegasyon. Talakayin natin ngayon kung paano inilarawan ni na Scott Bessent at Jamieson Greer ang takbo ng negosasyon. Pero bago iyon, tingnan muna natin ang clip na ito ni Trump kung saan binubuod niya ang mga eksaktong napagkasunduan. Pangunahing pinag-usapan namin ang pagbubukas ng China kung saan sila sumang-ayon.
aabutin pa ng ilang panahon bago maisulat. Hindi kasi madaling gawing formal yun. Para sa akin, iyon ang pinakamahalaga kahit may mga hindi sasang-ayon at magsasabing may ibang mas mahalaga gaya ng kita sa taripa. Pero alam mo, lalo na kapag isinama mo pa ang mayroon na tayo. Kasi tandaan mo, nakukuha na natin ang 50% sa bakal at iba pang bagay na hindi kasama sa mga numerong ito, kaya pwede mo pa iyong idagdag, pero ang pinakamalaki para sa akin ay ang pagbubukas ng merkado. Sa tingin ko, magiging napakaganda nito para sa mga negosyo natin kung makakapasok tayo at makakalaban sa China. Maraming trabaho ito para sa China at sa tingin ko, sa panahon na kailangan talaga nila ng trabaho at yun ang pinag-uusapan natin, kaya napakahalagang elemento niyan na idagdag. Kaya nung si Scott, napanood ko siyang magsalita kamakailan lang. At sa tingin ko ayaw niya talagang sabihin yun. Pero sabi ko, ayos lang na sabihin mo, tingnan mo, kung hindi natin makuha, hindi natin makukuha. Pero kung hindi natin makuha, hindi iyon magiging maganda. Pero kung makuha natin dito, sa tingin ko, baka ito na ang pinakamahalagang mangyari. Binuksan natin ang bansa sa China na may kakaunting limitasyon para sa kanila, hindi para sa atin. Sila ang pumupunta rito, hindi tayo sa kanila. Hindi patas na binuksan ng China ang kanilang bansa para sa atin, ngunit ang ating bansa ay hindi nila binuksan. Wala itong saysay sa akin. At sa tingin ko magiging kamangha-mangha ito para sa China, sa tingin ko magiging kamangha-mangha rin ito para sa atin. Sa tingin ko maganda ito para sa pagkakaisa at kapayapaan. Titigil at aalisin ng China ang lahat ng kanilang di-pinansyal na hadlang batay sa kanilang pahintulot. Sa totoo lang, napakarami nila. Pero para sa akin, ang pinakamahalagang lumabas sa pagpupulong ay pumayag silang buksan ang China, kailangan na lang nating gawing formal. Ngayon, mahalagang ituro na ang China ay halos walang ipinataw na taripa sa mga produktong Amerikano. Mga 3% lang ang average noong 2023 para sa lahat ng produkto ng United States na pumasok sa mainland ng China. Ang talagang naging hadlang ay ang mga non-tariff barriers ng China na nagpapahirap sa mga kumpanyang Amerikano na makapasok sa bansa. Yan mismo ang pinag-uusapan natin dito. Kaya pagkatapos ng negosasyon, ito ang pahayag na inilabas ng White House. Ngayon, syempre, pwede ninyong i-google ito at basahin ang buong pahayag. Hindi ko na kayo babasahin ng buo para hindi kayo mainip. Ituturo ko tanalang ang mga mahahalagang bagay. Ayon sa White House, ibababa ng United States ang reciprocal tariff sa 10% noong Liberation Day. Ikadalawa, ng Abril nagpatong si Trump ng 34% taripa sa mga produktong galing China. Ito ay bukod pa sa naunang 20% taripa dahil sa pagkakasangkot ng China sa fentanyl trade. Bilang ganti, nagpataw ang China ng 34% taripa. Kaya noong ika-8 ng Abril, muling tinamaan sila ni Trump ng karagdagang 50% taripa na umabot sa kabuwang 104%. Noong ika-29 ng Abril, sinagot muli ng China ng 50%, kaya pinatawan sila ni Trump ng kabuuang 145% na taripa. Kaya, sa huli, nagkaroon tayo ng 125% reciprocal tariff at 20% fentanyl tariff na parang parusa dahil sa pagpapadala ng fentanyl sa Estados Unidos. Ang 125% ay bumaba na sa 10%, pero ang 20% para sa fentanyl ay nananatiling pareho. Bilang kapalit nito, nagpasya rin ang China na ibaba ang kanilang tariff sa 10%, katulad ng sa United States, kaya ang katumbas na tariff para sa United States ay 10%, at ang China naman ay nananatili rin sa 10%. Ang 10% na ito ay pansamantala lamang para sa susunod na 90 araw habang umaasa sila sa isang permanenteng kasunduan sa kalakalan mula sa negosasyon. Napansin ko ang isang bagay na interesante dito, kahit ako lang, walang binanggit sa pahayag tungkol sa pagtanggal ng China ng mga restriksyon sa rare earths at iba pang mga bagay na ginawa nila. Kita mo, ang United States ay nag-aangkat ng humigit kumulang $460 bilyong na halaga ng mga produkto mula sa China. At bilang kapalit, ang China ay nag-aangkat lang ng halos $140 bilyong na halaga ng mga produkto. Hindi madaling gantihan ng China ng kaparehong taripa ang mga United States imports dahil mas mababa ang dami ng kanilang imports mula sa United States kumpara sa dami ng United States imports galing China. Kaya naman, ang Chinese Communist Party ay gumawa ng higit pa sa simpleng pag-anunsyo ng parehong taripa. Tinarget din nila ang mga estratehikong industriya tulad ng rare earth at nilimitahan ang access ng United States dito. Kontrolado ng China ang halos 70% ng kanilang rare earth refinery
Kaya't parang may monopolyo sila sa rare earths, kahit sa ngayon lang. Kaya nang lumabas ang pahayag na ito, hindi naman talaga nabanggit ang iba pang mga ginawa ng China. Nabanggit ang mga porsyento ng bawat bansa at napagkasunduan nilang ibaba ito sa 10% na tila hindi patas dahil higit pa ang ginawa ng China bukod sa pagtaas ng taripa. Mabuti na lamang at naliwanagan tayo ng magdaos ng press conference ang magkabilang panig. Narito ang mga detalye. Saya na ngayon sa kasunduang ito, nagkasundo kami na ang aming magkabilang taripa ay bababa sa 10% sa panig ng Estados Unidos, kaya bababa ito ng 115%. Papasok tayo sa 7 araw na pansamantalang paghinto para sa negosasyon na sinang-ayunan ng China at Estados Unidos. Ang mga Chinos naman ay ibababa ang taripa mula 105% hanggang 10% at aalisin ang mga kontrahakbang na kanilang ipinatutupad. Para maging malinaw ang iba pang mga hakbang na ipinatupad ng Estados Unidos noon, maging ito man ay mga taripa mula noong 2018 o pagkatapos nito mga taripa sa ilalim ng ibang mga autoridad ng batas, mga taripa na may kaugnayan sa fentanyl ay mananatiling hindi nagbabago sa ngayon habang pinagpapasyahan pa. Gusto ko lamang bigyang diin na parehong nagkasundo ang mga Chino at Estados Unidos na magtulungan ng maayos tungkol sa fentanyl at may positibong direksyon din doon. Magandang balita ito. Hindi lang ibinababa ng China ang taripa, tinatanggal din nila ang iba pang ipinataw noon. Maganda rin na nananatili pa rin ang iba pang taripa ng Estados Unidos. Kaya ang tanging bumababa lang ay ang reciprocal na taripa na nagsimula sa 34%, tapos tumaas dahil sa gantihan at palitan ng hakbang. Marami ang maaring nakakaalaala na nagpatupad si Trump ng maraming taripa laban sa China noong una niyang termino. Maaaring i-round off sa 20 hanggang 25% ang mga produktong galing sa China papasok ng United States. May karagdagang 20% fentanyl tariff simula ngayong taon at panibagong 10% na napagkasunduan. Ang kabuuang taripa sa mga produktong Chino ay nananatiling 55%. Sapat na mataas para pag-isipang mabuti ng mga kumpanya ang pananatili sa China. Nakita natin ang isang interesanteng bagay sa kasunduan sa kalakalan ng United States at United Kingdom. Kahit sa United Kingdom, isa sa iilang bansa na may trade surplus tayo, hindi naman tuluyang nawala ang mga taripa. At mukhang simple lang ang dahilan. Kung handa si Trump na makipagkasundo sa isang trade deal sa loob ng 70 araw at tanggalin halos lahat ng taripa, hindi talaga lilipat ang mga pabrika. Kung alam ng mga may-ari ng pabrika na pansamantala lang ang mga taripa, wala silang insentibo na mag-invest ng milyon-milyon o bilyon-bilyong dolyar para magtayo ng bagong pabrika sa Estados Unidos o kahit saan pa. At kung panatilihin natin ang mga taripa sa United Kingdom, siguradong hindi tayo makakakuha ng 0% na taripa na kasunduan sa China. Sa totoo lang, may mga palatandaan na tayo tungkol dito. Sinabi ng administrasyon na aakyat sa 34% ang taripa sa China at iyon pa lang ang reciprocal na bahagi. 10% pa lang iyan ngayon natataas sa 34% kung hindi papayag ang China sa iyong kasunduan sa susunod na 70 araw. Ngayon, ilalarawan natin ang ikalawang bahagi ng taripa, ang taripa sa fentanyl. Kita mo, kahit noong unang termino pa lang, nakipagkasundo na si Trump kung saan dapat tutulong ang China sa Estados Unidos na sugpuin ang bentahan ng fentanyl. Pero hindi ito nangyari. At mukhang may nakakagulat tayong balita na sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi ng mga tao kahit papaano. Panoorin ang clip na ito mula kay kalihim ng pananalapi Scott DeSantis. Pagkatapos ay ipapaliwanag ko bakit hindi ito naiintindihan ng tama ng mga tao. Ang kailangan na FIA ay dahil patas ito para sa mga pamamayang Amerikano. Noong Enero, 2020, si Pangulong Trump ay gumawa ng isang template. Nagkaroon ko tayo ng napakagandang kasunduan sa kalakalan kasama ang China at pinili ng Administrasyong Biden na hindi ito ipatupad. Sinabi sa amin ng delegasyon ng China na noong naupo na si Pangulong Biden, binaliwala na lang nila ang kanilang mga obligasyon. Kaya naman mayroon na tayong malaking balangkas. Ang isa pang dapat tandaan dito, Jonathan, ay ito ay pansamantalang pagbaba sa 10%. And ang average sa China ay 30% Kaya maintraw kung ano pang makitang yung matatapos ang kanilang huling katumbas na numero. End of round negotiation at isang
combination no ni taripas, hindi taripang hadlang sa kalakalan, manipulasyon ng pera, at subsidya sa paggawan al capital. Sinabi ng kalihim ng pananalapi na nagpasya ang administrasyon ni Biden na huwag ipatupad ang ilang parusa. Ngayon, magkaiba ang mga iyon kumpara sa taripa. Ang administrasyon ni Biden ay ipinagpatuloy ang taripa na inilagay ni Trump noong unang termino nito. Sa katunayan, lalo pa nilang pinatindi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas maraming taripa sa mga sasakyan at semiconductor ng China. Pero ang mga parusa ay binawi at hindi dahil nagpasya silang huwag ipatupad ito, kundi sinusubukan nila ang ibang estratehiya na hindi naman gumana. Makikita mo na binawi ng administrasyong Biden ang ilan sa mga parusa bilang tanda ng pakikipagkaibigan sa Chinese Communist Party, umaasang tutulong ang Chinese Communist Party sa Estados Unidos na sugpuin ang bentahan ng fentanyl. Ngayon, malinaw na sa paglingon ay hindi iyon gumana, pero iyon ang kanilang tinatarget at tiyak na isa iyong pagkakamali. Dito kailangan tandaan ng administrasyong Trump na huwag mahulog sa parehong laro. Alam na natin na hindi tumutugon ang China sa mga konsesyon. Tumutugon sila sa lakas at tingnan mo ang nangyari. Pinanatili natin ang taripa sa China. Sabi nila, hindi sila makikipagnegosasyon hanggat hindi inaalis ng United States ang mga taripa. Pero nakipagnegosasyon pa rin sila. Pumunta sila sa Geneva dahil nahihirapan ang ekonomiya ng China. Tumutugon sila sa lakas. Hindi sila tumutugon kung bibigyan natin sila ng mga konsesyon at aasa. Tayong bibigyan din nila tayo ng konsesyon pabalik. Ang Chinese Communist Party ay hindi tumutugon sa mabuting intensyon. Sa katunayan, sinasamantala pa nila ang mabuting intensyon. Tiyakin natin na hindi na mauulit ang pagkakamaling ito. Ngayon, ilipat natin ang ating atensyon at tingnan kung paano tumutugon ang panig ng China at ang media ng China sa kasunduang ito sa kalakalan o kahit papaano sa pansamantalang paghinto na ito. Sa tingin ko, hindi natin dapat tawaging kasunduan sa kalakalan ito. Ipinapahiwatig mo na hindi ka masyadong nakatutok sa mga komento mula sa panig ng United States, kundi nakatuon ka sa sinabi ng mga Chino. Tinalakay ni Pangalawang Punong Ministro Helifang, sa tingin ko ganun ang pagbigkas ang kanyang mga sinabi. Ano yung sinabi niyang dahilan kung bakit hindi ka masyadong nasasabik sa kasunduang ito? Nakikita pa rin natin sa Chinese media nitong nakaraang 24 na oras na patuloy silang gumagamit ng matitinding salita laban sa United States. Parang sinasabi nila hindi kami susunod sa estilo ng mga Amerikano. Samantalang napakamahinahon ng mga pahayag mula kina Treasury Secretary Bessent at United States Trade Representative Greer at nagpapahiwatig iyon kahit sa ngayon na hindi pa nagbabago ang posisyon ng rehimeng Chino. Ang dahilan kung bakit ito'y mahalaga, Cheryl, ay dahil hindi naman talaga ang mga taripa ang humahadlang sa pagpasok ng mga produkto ng United States sa China. Ito ay dahil sa mga non-tariff barrier. Hindi ako sigurado na mababago ang mga non-tariff barrier sa loob ng 90 araw na nangangahulugan na papayagan natin ang mga produkto ng China sa United States, ngunit hindi malinaw kung hahayaan ng China na makapasok ang ating mga produkto sa kanila. Ano ang trade agreement na sinasabi mong tinupad na ng China? Iyan ang tanong. At that's tuning mo, Chris, kung ba rin na tayo nakikipagkalakalan sa isang mapanlabang rehimen? Ang bagay na kinababahala ko or nabanggit mo rin ay yung Vice Premier na iyon. Siya rin ang taong nakipagnegosasyon sa Phase 1 trade deal noong Enero 2020 na halos agad na hindi tinupad ng China. Napakadali sanang sundin ng China ang kasunduang iyon. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumili ng tinukoy na dami ng mga produktong agrikultural at mga produktong gawa sa United States, pero nabigo silang gawin iyon.